Magandang hapon po sa ating lahat. Sa hapon po ito, ang ating teksto ay matatagpuan sa James chapter 1 verse 17. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagya mang pagbabago. Tayo po lahat ay manalangin. Dakilang Ama, salamat sa iyong mga ibinigay na kaloob na masagana at buhay na walang hanggan. Sinabi mo na ikaw ay isang mabuting Ama na nagbibigay sa amin ng mabubuting regalo. Umaapaw sa amin ang iyong kagandahang loob. Lahat ng meron kami ay regalo mo. Sa pagpapadala namin ng aming mga handog sa inyo, ibinabalik namin sa inyo ang masaganang pagpapalang ibinibigay ninyo sa amin. Naway ang aming mga kaloob ay maging katanggap-tanggap sa iyong paningin. O Panginoon namin Diyos, ang pagpapala, kawalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas ay sumainyo nawa sa aming Diyos magpakailanman at walang katapusan. Pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Lahat na nakikita natin ay bigay ng Diyos. Madalas ay minamaliit ng mga tao ang dami ng kabutihan sa mundo. Si Santiago ay nag-uusap tungkol sa mga pagsubok. Ang mga pagsubok na dumadating sa ating buhay ay isang bagay na tayo'y pinatatag, maging ang ating pananampalataya. Pag may Diyos sa ating buhay, binibigyan tayo ng wisdom, ng guidance upang malampasan ito. Pag ating nalampasan, tayo'y magiging matatag, mapagtitibay tayo, mabuti at perpektong mga kaloob o pangyayari. Parte ng buhay ang mga pagsubok. It is the lessons in life. Lahat ng bagay mayroon tayo ay kaloob ng Diyos, hindi man karapat-dapat. Anumang bagay na mayroon ka sa iyong buhay na mabuti ay nagdudulot ng kagalakan na nagbibigay buhay ay mula sa Diyos. Binigyan ka niya ng regalong yan. Naniniwala tayo lahat ang Diyos ay mabuti at malalampasan at pagpapalain tayo balang araw ng magagandang regalo. Kadalasan sa ating kultura, sinasamba natin ang mga regalo, ngunit hindi ang nagbigay nito. Ang mundo ay puno ng mga taong sumasamba sa pera, kanilang mga anak, kanilang mga pag-aari, kanilang mga posisyon at iba pa. Lahat ng mga bagay na ito ay mabubuting kaloob mula sa Diyos na dapat magdulot sa atin na lumingon sa Kanya at magpasalamat. Kapag sinasamba natin ang mga kaloob, ang mga bagay na ito ay dapat na isang masayang regalo ay nagtatapos sa pagkawasak na dulot nito. At sigurado ako lahat tayo ay maaaring ituro ang katibayan ng nasa paligid natin. Kapag binigyan tayo ng Diyos ng regalo, dapat natin ito maging dahilan upang magpasalamat tayo sa regalong tangkilikin ito, ngunit huwag sambahin. Ang Diyos ay dapat natin manatiling sentro ng ating buhay, hindi ang kaloob. Ang mabubuting kaloob ay binibigay sa atin ng Diyos ay dapat ituring na pagpapala na nagpapabalik sa atin sa Diyos. Ang regalo mismo ay hindi halos kasing halaga na nagbigay nito sa atin. Ano nga ba mga halimbawa ng mga good gifts from God? Una, karunungan. Ang karunungan ay isa sa mga perpektong kaloob na maibibigay ng Diyos sa tao. Sabi nga sa James chapter 1 and verse 5. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan.
sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Pangalawa, kaloob na kaligtasan. Ito ang pinakadakilang kaloob na hindi kailanman makukuha sa isang tao mula sa Diyos. Kung may Diyos sa ating buhay, siya ang ating sandigan. Gaya ng sinabi ko kanina, makakaranas pa rin tayo ng pagsubok, pero may solusyon dahil lagi siyang nandyan sa atin. Pangatlo, kaloob ng buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan, ang makikilala kanila ang iisa at tunay na Diyos at ang makikilalang si Jesucristo na iyong isinugo. Lagi tayong magpasalamat dahil ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mabuting bagay. Dapat regular tayo sa pasasalamat. Ito ang maaaring kasing simple ng paglilista ng mga bagay na pinapasalamat natin sa ating paligid. Isang bagay na kasing liit ng paglubog ng araw o pakikipag-usap sa isang kaibigan. Kapag nagpapasalamat tayo sa magandang bagay sa ating paligid, mas lalo nating napapansin ang Diyos sa ating buhay araw-araw. Tayo po lahat ay manalangin. Mahal naming Panginoon, salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat sa inyong kagandahang loob sa aming buhay. Ikaw ay mapagbigay na Diyos. Hindi namin kayang tugmain ang iyong kagandahang loob. Pinagpapala mo kami at pinayayaman ang aming buhay. Salamat po, Ama, sa pagbibigay sa amin ng pagpapalang pinansyal. Salamat po sa kung paano niyo kami binibigyan ng magagandang trabaho, negosyo, at guidance sa aming buhay sa araw-araw. Nagpapasalamat po kami para sa aming pisikal at mental na lakas na ibinibigay mo upang lahat kami ay maisagawa ang aming mga gawain, maging sa trabaho, negosyo at ministeryo. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Ama. Maraming salamat po. Ito po yung tinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.